Ngayong gabi, balikan natin ang kaso ng isang call center agent na papasok sa kanyang trabaho, ngunit hinold up at nasaksak. Ito ay nagresulta ng kanyang pagkamatay. Ang buong istorya, ihahatid ng aking partner na si Miss Cathy San Gabriel. Mabait at malambing ang dalagang si Fatima Blanco, kaya hirap ang pamilya at kamag-anak niya na tanggapin ang kanyang biglaang pagpanaw. At ang labis na nagbigay dalamhati sa lahat, nakatakda na sana ang araw ng kasal nito ngayong buwan. Siya si Maria Fatima Blanco, o kilala sa tawag na Faith ng kanyang pamilya at mga kaibigan. 23 taong gulang, nagtapos sa Jose Rizal University taong 2009 sa kursong nursing. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang call center agent sa Ortigas, isang babaeng punong-puno ng pangarap. Sobrang mapagmahal, malambing, makulit, sobrang lahat talagang inaano niya. Tinutulungan niya kami. Kung anong problema, nandyan siya palagi. Ang pangarap lang niya, yumaman. Makatulong sa pamilya ko. Lahat, wala siyang ibang inisip kundi pamilya ko. Totaling pamilya ko lang inisip niya. Almost 80% ng salary niya nasa pamilya ko. Nasa pamilya namin, sa nanay tatay ko. Magpapakasal na sana ngayong buwan ng Pebrero ang dalaga sa kanyang nobyong Australiano. Handa na ang lahat at inaantay na lang niya ang pagdating ng kanyang mapapangasawa. Mahal na mahal niya yung lalaki. Mahal din siya ng lalaki. Almost anything, sabi niya, ngayon alis na ako papuntang Australia, yung buwan. So, malaking may ano talaga. Yung parang sabi niya, lahat ko kayo, walang problema, tutulungan ko kayo kung ano man ang meron ako. Basta yung location, Batangas na, nag-ano na siya doon. Totally wala siyang damit na kailangan bonggang-bonggang damit. Ang gusto lang niya is simple. Ordinary white na kung ano, spaghetti, yun lang. Ayon sa kapatid niyang si Tet, isang araw bago ang insidente, naglambing pa sa kanya ang kapatid na si Faith. Hindi niya alam, ito na pala ang huling beses na maglalambing ang kanyang kapatid. Kasi pag Sunday kasi ganito yan, ma'am. Pag Sunday, hindi kami na gumising ng mga 1:00, 2:00 ng ganyang mga oras, gising namin 3:00. Pero siya gumising ng mga around 9 AM in the morning. Tapos nakahiga pa ako. Yumakap pa nga yun sa akin. Sabi niya, "Kapatid, kailangan, gusto ko kumain ng chop suey." Sabi ko, sige, okay lang. Sabi niya, gusto ko ikaw magluto. Tapos sabi ko, tinatamad ako mamalengke. Sabi ko, wag, ikaw na. Namalengke pa siya, bumili pa ng bigas, bumili pa ng gulay para sa chop suey. Mapagmahal sa magulang, kapatid at kaibigan si Faith, kaya't napakasakit sa kanila ang biglaang pagkamatay nito. Ito pa ang ilang mga impormasyong nakalap ng investigador. Nakausap namin na witness na si Romer Renegado. Nakita niya yung nakikipag-hablutan yung biktima doon sa suspect ng bag. Ayon sa kapatid ng biktima, nitong December 23 lang ay na-hold up si Faith
Ngunit binigay nito ang mga gamit nito sa holdupper, kaya't matapos noon, araw-araw na niyang hinahatid ang kapatid dahil sa takot na idinulot ng nasabing pangyayari. End of January yun nag-start na ayaw niya na, kinausap niya na ako ng umaga kasi parang kaya na daw niya. Sabi ko, sige, kung kaya mo, para at least naman makapasok ako ng early sa office para wala ng problema. Tapos sabi niya, okay, sige. Yun, simula nun hindi ko na siya hinatid. Hindi akalain ng pamilya ni Faith na sa ganitong paraan din, mapapaslang ang pinakamamahal nilang kapatid. Kung ang nanay ko umiiyak, ako hindi ko sila kayang iyakan sa harap nila. Sabi ko, kaya ko makipagtitigan sa kanila kahit na hindi ko sila tatandanan talaga hanggat hindi sila nababayan. So, masaya na ako pag nakulong siya habang buhay. Si Ronald Lumibaw, suspect sa pagsaksak sa biktima, 19 na taong gulang, out-of-school youth at residente ng Barangay Addition Hills. Siya ay nadakip nang nagtangka siyang tumakbo sa pinangyarihan ng insidente, tangay ang bag ni Fatima. Meron lang akong problema. Meron akong utang ho. Saka nawalan ako ng cellphone sa bahay, kaya nagawa ko yun. Samantala, matinding panghihinayang ang nararamdaman ng pamilya sa sinapit ng kanilang kaanak. Hindi na nila masisilayan ang pagtupad ng mga pangarap ni Fatima para sa pamilya. Laki talaga ng pinag-ahinayangan namin sa kanya, sobra. Dahil siya lang yung parang nakikita namin way para at least maging okay kami lahat. Ngayong buwan ay umuwi sa bansa ang dayuhang mapapangasawa sana ng dalaga. Isang malungkot na katapusan ang sumalubong sa binata. Sa ngayon, ang suspect na si Ronald Lumibaw ay nasa Mandaluyong Police Station at nahaharap sa kasong robbery-homicide. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya at ng pamilya ni Fatima para malaman kung mayroon pang kasabwat sa pagpatay ang suspect.